5/6 Oo. since Season 6. Season 7 na Execration 1 Game 1 pero sila lang yung natalo doon ng Game 1. Oh, So team Game 1 to. Kung kung stats wise lang. kung stat-wise. Ang team Game 1 ang madalas nagwa-1. Yun na Oo. Oo. Tama. Feeling ko ban Faramis na para sa AP Bren. Oo, Feeling ko lang. oo nga, kasi parang nga nahirapan talaga sila kanina, no? The respect ban. Makikita ba natin yan para sa AP Bren for this game? So blue side ngayon ng Blacklist International and AP Bren naman on the red side. I've been thinking about it. Siyempre, yung Faramis ay isang priority. There's Edith na baba ng AP Bren. Ikaw ay Blacklist, mas magandang i-pry na lang ang Faramis. Rekta. Rekta mo na. Oo. At binabati pala natin ang malupit na executive ng Philippine Esports Esports Organization. Marlon Marcelo, Si legend. Boss Lon. Si Mr. Lakad Matatag. Tama. Hello po. Ayan. So, eto. Balikan lang natin pala kanina. Kaya pala nung nag-draft si Blacklist International, yung ngiti nila, nila Master the Basics nung pinili nila yung Kaja. Oo. Tsaka yung may ibang heroes, pwedeng ganun ulit. Flex eh. Oh, pero yung flex. Oo, na-flex. Ayan na. Grabe na talaga Paramis. si Wolf. Win rate is 56%. Binuksan na yung folder. Nako, pinolderan ni, Ayun na. ni Oo. MTV ah. At hindi pa pwede mangopya si Rene J. Kasi nakataklob yung sa ibang Tataklob side. yung folder. Parang huhula, guess the hero muna. Si Kuya Rene J. Matilda tsaka Valentina yung magandang sagot dito sa AP Bren. Kasi yung Matilda, obviously, hindi mo siya ibibigay sa Blacklist, Pandenesha, and Valen para makopya may Faramis. Pero pwede kasing wag mo nang kunin since hindi naman yata magba-Valentina. Ayun tsaka, Ayun na nga. Valentina Faramis itong Blacklist. Halos similar tong lineup ng AP Bren. Martis, tapos Matilda. Ito na naman yung Japik moves na galawan. Yung parang bigla ka nalang magugulat. So parang ngayong playoffs natin, Grand Finals, actually, taas ng picking percentage para kay Martis. Oo. Yep. Uy, Oo, prinahayo na nila si si Tsui. Si Akai. There's Terisla for Blacklist. Maganda yung pagkuha nila dito sa Akai kasi ito yung mga known heroes na pwedeng pangsagot nga doon sa may Martis. Maganda, sobrang lakas ang gandang team fight ng Blacklist International with Terisla, with Faramis, tapos itong Akai. Magandang damage na lang yung hahanapin nila. Which means itong AP Bren, hindi ako magulat kung magdigi sila. Pero sa dulo na yun, last few picks. I think maganda na magkuha ng Iritel dito kung AP Bren ka. Para yung movement speed. Oh, ito 3 times na pick ni Haji. Yeah. This season ang Faramis and 100% win rate. Grabe. Prinactice ata ng todo ni Imam God tong Paramis eh. Nung sabi niya, pasok na ako, Paramis ko na to. Oo, kailangan na namin ng Faramis powers mo. Oo. Okay, Valentina. Yun pa Ang rin. pick. Yun pa rin naman ang ating in-expect. Oo. I think yung Valentina kasi nagwo-work talaga siya laban sa Faramis. Hindi dahil dun sa lane, I think may konting labang pa naman yung Faramis sa may laning. Pero 50-50 pa rin sila ng Valentina. Pero kasi yung ultimate na nanakaw mo, sobrang ganda. Kasi mataas yung magic damage mo eh. So, ibig sabihin, makapal yung shield na mabibigay mo. Gana talaga yung Pag may Paramis, Oo. pipilian mo lang ng Valentina. Kayo din, parang may Paramis na kayo eh. O parang lang, patibayan na tiisin mo na hindi mo gagamitin yung Nether Realm para if ever na after nung isa, tsaka mo gagamitin. Yes. So may kita natin ngayon, again, na nag-change na nga ang pattern. So narinig natin na binandin si Ixia. Oy, respect. Respect the Ixia. Pero silang magbaba na. Alam nila yung potential dahil nagawa nga nila kanina nung previous game sa mga marksman ngayon. Naka-focus ang both Blacklist and AP Bren. That's right. Knowing full well na ang Ixia ay may kasamang Matilda, ayaw mo mangyari para hindi undesafe. Tingin ko, dalawa yung tinitingnan dito ng AP Bren going up against Faramis. That's Beatrix, tsaka itong Iritel. So, either way, yun yung siguro ibaba ng Blacklist. Mukhang ganun na nga. Pero siguro pwede sumaygoy ata ng carry dito. Terisla kasi to eh. Ni Edward. So kung ikaw si Kuya Super Marco, kaya gusto mo yung true damage. Oo, pero na lang kung gagamitin ulit nila bukod sa carry, yung usually na Clint. Yep. Kaso kung mobility, parang medyo hirap si Clint. Oo nga, parang Claude nga rin ata kasi Paramis to eh. But of course, yung Beatrix na paborito ng AP Bren. Oo.
May idea kaya, mayroon kayang mundo na mag-Phobius ulit ang AP Bren dito. Kasi ganun ulit, walang pangpatay doon sa may Phobius. Siguro last pick could be the potential. So, Beatrix or Irritel, yan ang ibaba ng blacklist. Kung ano yung matira, yan yung kunin ng AP Bren. Oh! Sila yung gusto mag-Bea. So, mas magandang kunin na yung Beatrix dito. kung Ngayon Bren na, ka. ngayon na. Oh, may poprotektahan sila sa likod. Unahan na nila agad. Mm, Beatrix nga ba talaga ang kukuhanin dito ng AP Bren? mukhang gano'n na nga. Parang gana nga ang Beatrix dito. O bilang nga sa statistics din naman, pagdating sa Pilipinas, ang daming malalakas Yep. na players ng Beatrix. So abangan nga natin kung ano nga ba talaga ang kukuhanin for the Golden. Possible ba, AP Bren, i-last pick pa nila yung Golden or maganda sila kuhanin na lang ngayon? Mas maganda kunin ngayon para makuha nila yung perfect na XP laner. Oo. At the same time, biglang naisip, pwede pala mag-Irritel Angela pa itong blacklist. So, baka okay nang kunin din pala yung Irritel. Irritel na lang. Irritel nga. The Irritel kasi ano pa rin gana pa din in terms of damage output kahit Yep. doon sa Terisla. At syempre dun sa Faramis, Oo. ayaw mo ibigay yung Irritel Angela na pwede mo i-combo ng blacklist. Which, in this case, pwede ka pa rin mag-Brody Angela, actually, kung ikaw yung blacklist. At kumpletong-kompleto na talaga yung composition mo. Oh, okay. Claude. Okay. Okay, Claude, and Ooh, interesting. anong next na hero nila with after this Claude? Parang kulang sila ng burst na Be there upon the first blood. Angela. Angela. Claudjela. The same. Claudjela. Parang Kaya- Beatrix Angela lang din. Kaya nila binan yung Yuzong. Oo. Kaya may reason doon sa last ban. Ay, Ito yung pinaka-crucial pick ng AP Brendo. Sarap mag Esmeralda dito sa AP Bren. Para may frontline sila. Daming But shield. at the same time kasi gusto mong may yung ano kasi yung thing with Claude is isa to, Phobius, Arlot. Arlot. So, yung idea kasi dun sa Claude, maganda sa kanya, hindi siya yung hero na problemado dun sa mga lapu-lapu, sa mga Yusong. So this time, Arlot, yun yung pang-isolate ng AP Bren. At sinabi natin to, yung sustain tsaka yung team fight ng Blacklist International, napakataas from the first 3 picks pa lang. Yeah. Tapos dinagdagan pa ng Claude Angela. Eto na, komportable ulit yung Blacklist dito sa composition na to. Ube na naman to. Oo. Vintage ube na naman. Ang masasabi ko lang, sa lineup ng Blacklist, relying sila sa the one, kill one, Oo. sa damage doon sa Tama. dulo. Kumbaga, insurance na naman ang hihintayin nila Yep. dito. Oo, parang na-pull off nila eh. Parang ito na talaga yung strength ng Blacklist International. Tama. Kasi lamang na lamang kanina ang AP Bren pero nabaliktad nila at nabigyan nga nila ng space Oo. the kill one. Kung ikaw ang AP Brand dito, tingin ko, Gera is life ka dapat. Tama. Hindi mo na dapat hayaan na lumakas yung Claude-Jela combo. Tama. Kailangan lilipad si Ogwen dito. Which is lagi niya naman ginagawa. O fight kung fight, ika nga. Oo. Again, this is game number 4 of our Grand Finals. Blacklist International laban sa AP Bren. Magsisimula na agad. Ano bang aasahan natin sa early game? Lamang doon yung Bren at dapat silang magdiin Oo. sa early game talaga. Hindi Yeah. pwedeng magkaroon ng moment na maging idle ang Bren Esports. Yeah. Dahil pagdating ng late game, Claudjela tapos may Faramis, it's very difficult to fight that. Kumbaga, kung papasok ka sa trabaho, gusto mo tapos agad, early in, early out, gagawin mo na lahat para yung visor mo, happy na happy. Happy O na. sabi, ang dami mo nagagawa. Oo. Eh pag happy na happy, madami pang itadagdag Oo. na pwede mo pang Oo. gawin. At Totoo least yun. makakauwi ka kagad. Oo. Yun ang maganda Oo. doon. Wag Tsaka mo lang- makikita yung potential mo. Huwag mo na masyadong bilisan kasi pag tinapos mo agad, dadagdagan ka ng trabaho. Trabaho. Oo nga, tama. But then again, ang kwento nga nun ay yung AP Bren, they need to get early advantage. Kumbaga, mas early pa dapat sila sa bird. O, tama naman. Tama naman. Kasi yung mga early, usually, basta yun Bird yung... yun. Usually bird no? yun eh. O, so makikita natin kay AP Bren. Kaya naman sila ang una din na nagro-rotate dito. Yep. So, it's really more on the information muna na kanilang inuuna. And Ogwen, very consistent doon. And as expected for Haji and Renegade, dahil nga naman ang kanilang mga heroes ay level 4 dependent. Hindi ko inakala na someday makikita natin ang bomba na si Rene J at si KDA Machine na gagamit ng mga healing galing. Meanwhile, walang healing na magagawa dito. Yun ay sinasabi natin, early first blood. 30 seconds pa lang pala, parang ang dami na nangyari. Pero yung 30 seconds na yun, nakuha na first blood si Kai. At take note, gamit na rin dito ni Setsui ang kanyang heavy spin. So, pwede ditong dumiretso ang AP Bren pagdating dito sa total objective. Nandito rin si Ogwen para magbigay Oo. ng vision. No contest yata. Yep.
napakagandang tempo play mula dun sa AP Bren to actually go to the XP lane at hindi sila nag-gank dun sa may gold lane. At ang naging resulta nito, uncontested pa yung turtle. Kasi nga Wow. naman, meron din ginawa at itong si Few tsaka itong si Ogwen kung babalikan nyo yung naging laro para yung naging early setup for Blacklist. Medyo naggulo si Ogwen dun sa jungler. Oo Double nga. lane for Oheb. Ito Okay. na. Ang aga. Tinulungan pa siya. Tinulungan siya doon sa wave clear. Kahit na na-nerf niya yung wave clear na yan. May bursters doon. Pero guys, gusto ko na sabihin Snowball Martis ay pwede ring mangyari. Kasi si Kyle T, alam mo naman, pag ikaw Martis, gusto mo parang funny yung galawan mo eh. Decimate ng decimate. Oo, makuha mo yung early game. Tama. Oo, kailangan mong dumiretso talaga agad. So, ito yung sinasabi na expect for AP Bren na sila magiging aggressive pagdating doon sa may early game. Kaya naman si Caltizi din ang lamang pagdating doon sa gold. So, si Few, by the way, ang IMG niya is the heavy spin. Ay, tutuloy ata nila to. Pero nag-mortal coil kasi si Kyle doon sa bandang bato. Hindi umabot. Pero poprotektahan ngayon ng Blacklist International ang kanilang orange. Kyle TZ. Sobrang confident niya ngayon sa kanyang Martis. Kailangan din talaga no, Wolf? Yep. Very important para sa AP Bren na mag-snowball. At so far, ginagawa naman nila yung mga good steps na yun. Isang bagay na maganda sa Akai kasi parang ang hirap niyang guluhin. Kaso yung Matilda plus Valen, kung sakaling nanggugulo sila, hindi nila mababatay kahit kailan si Sensui, pero mapaforce nila yung mga spells. Top Tsaka lane? Renny J. Polado ngayon at ayon binanata ng stripe. Pinaulanan ng mga bana ni Super Marco. Nakikita natin ngayon na dumediretso lang din ng AP Bren, 1.2k, 1k gold lead para dito sa ating laban at nakaabang na naman yata ang Hive or mga bees dito sa part ng jungle sa purple buff. AP Bren pa rin ang nasa driver's seat at kinokontrol kung kailan mangyayari ang laban. Si Few ngayon ay merong heavy spin. I-utilize ba to ng AP Bren now eyeing the purple? mukhang ganun rin para sa Blacklist. Hintay lang ulit ng Lord Dance. Same situation as they found ng previous game kung saan lugi sila ng 1k pero pagdating ng Lord Dance, make sure lang na may item si Oheb. Meron siya 3 items sa si Sensui, nakahabol lang sa levels. Oo. Pwede silang sumabay. In fact, yun yung itatry nila ngayon. O parang papasok nga yata. Okay, polado si Sensui. Sensui! Ooh! Okay! Kasama si Renny J na makakawala with the heavy spin, Angela Hardcore. Grabe yung timing ng heart guard doon sa heavy spin. Oo. So bigla na lang tayo nagulat, bigla na lang may retribution parang kumuha ng picture at merong flash para dito sa Blacklist International. And AP Bren right now ay kailangang sumagot din sa ginagawa ng Blacklist. Top lane! Blazing Duet coming in. Pero nagpa-farm lang muna si Oheb. Agree ako kay Wolf. And Chantel, nabanggit mo din, it's really the late game. Yep. Nahihintayin ng Blacklist International. Pressured ngayon ang Bren on how to finish this as early as possible. Very curious decision mula sa AP Bren na hindi nila binitawan yung turtle knowing na nandun si Sensui at even yung EXP ni Kyle tsaka ni Sensui. Mas maganda yatang i-punish yung Akai sa ganung moment. Sinubukan Tawagin nila. nila si Irritate pero yun ang nangyari kahit masyado ng low yung turtle. Yeah. Okay, Oheb, volado ngayon. Pasok din si Kyle. Kyle TZ, kamuntikan makakuha ng kill. Parang hanapin yata nila, sasalubungin yata. Itutuloy pa rin nila. This time, hindi tinitigilan ng AP Bren ang pag-pressure dito sa bandang top lane. Kyle, kalate ang buhay. Nandun si Haji. Umiikot na ngayon si Sensui pero lumipad si Kyle with a guiding wind ng Beyblade. Si Few at si Sensui. Few tumatakbo ngayon. Binabanatan ng Blacklist International. Okay, nakita natin na nag-flicker doon si Few ng moment na yun. The Blacklist International, alam nila mag-retaliate. Uy! Uy, parang diretso pa yan sa may middle lane! Laban pa rin daw. Tuloy-tuloy pa rin pero may Nether Realm. Magpipake lang muna ang AB Bren. Pero nakakabigla yung mga ganong pasukan. Wow. Very commendable mula sa Blacklist International. Holding their ground at na-punish pa doon. Ang ganda ng pwesto din ni Sensui at hindi siya totally na-punish ng AP Bren. Mukhang nabasa ng Blacklist International na talagang hindi titigilan doon si Oheb. And Oo. because of that aggression, AP Bren was punished. O, ano nila, sinundan nila kung Oo. saan yung ihip dito Yeah. ng side ng isang Matilda. So, ito na naman. Nakita natin kanina na isang mabilis na pag-agaw para kay Sensui. Wala siyang heavy spin though. Oo. For this one, ito, kaka-ano lang, kaka-cooldown lang. Alam natin, nakita natin na protect Oheb at all costs ang Blacklist ha. Pero look at the player gold lead na kay Super Marco, si Mr. Wu. Oh, The silent but deadly player. Gold lane ng AP Bren ay lamang ngayon. Napakataas niya, 3K yan.
3K yung damage nito. Medyo makati yan as AP Bren. Simple lang naman ang pagkuha ng turtle dito. Dalawang turtle para dito sa AP Bren. Isa naman para sa side ng Blacklist International. Habang ibang mga lanes ay i-cover muna dito ni Oheb. Looking at the items right now, ano ang pinakakapansin-pansin? Nagulat ako dun sa Duran si Few. Kaya naman pala hindi ganun kasakit yung damage siya kapag kumukombo siya. Just prioritizing utility sa ngayon. Oo, no? Lahat siguro ng damage ng AP Bren are going to rely on Super Marco. Oo. And itong Hunter Strike choice para kay Kyle TZ. Parang sinabi nila, sige, mag-i-invest kayo ngayon kay Oheb na kay Super Marco naman kami. Kaya pala sinasama na rin nila si Super Marco. Ayun si Fio at si Super Marco. Lagi nang magkadikit ngayon. So ibig sabihin ba nito for Blacklist International, isasama na nila si Oheb sa teamfight or mamaya pa? Yep, kailangan nila. Like I said, First Lord, yun yung magiging critical sa Blacklist. Nakita nga lang natin though, para sa AP Bren, kung ano yung straight up na way nila para manalo ng mga Lord fights or mga objectives, neutral objectives. Talagang i-poke agad si Sensui. Hindi nga poke, parang bigyan talaga, yung threaten mo talaga yung Akai. As we saw earlier, kahit nung nasa 60% lang yung HP ni Sensui, na ilang na agad siya. And bago pa makapunta mismo dun sa pit, kailangan na poke na nila para malayo-layo pa yung kailangan habulin. Okay, final slash coming in. Nag-initiate ngayon ng AP Bren. Super Marco, wave clear lang muna. Tama si Wolf, nangyayari Sakto, nga. no? Oo, pinopoke lang muna nila si Sensui para ma-disrupt ang Blacklist International. AP Bren, again, controlling the tempo. Parang pinipilit din nila dito si Sensui, kaya yung mga poke, saktong-sakto pagkakasabi ni Wolf, talagang pinoke agad. Oo. Dito si Sensui, gano'n na rin kataas din ang kanilang respeto doon sa possibility for the contest. So may makikita natin na lagi na magkatikit si Ogwen and Super Marco. So ito na naman tayo, nagbabantayan na muna ulit. Oo. Lahat ng almost same na mga roles dahil nagpe-prepare na 10 segundo bago ulit mag-spawn ang unang Lord. Napaka-importante nito para sa mga gold lanes para din makapag-set ng tempo ka ng mga kakampi. Sumubok ang AP Bren. Ngunit si Edward. Edward makakawala. Nandun ang suporta ng Blacklist International. Now, Kyle, uunahan. Okay. Papanatan ngayon nila si Sensui. Sensui, kalahati ang buhay. Okay, striking in, striking out si Flap. Pero nagpupok lang muna ang AP Bren, making sure na makakalibre si Kyle TZ dito. Pulado ngayon si Edward. Edward wala penalty zone. Habang nasa bandang gitna, buhay pa rin Super Marco. Edward is down. AP Bren, 4-on-5 situation. Pero medyo malayo si Super Marco. Super Marco, pulado din. Live steal siya ngayon dito. Susubok na lang si Oheb. Bang, bang, bang. Pero yung damage shoutout ng Blacklist International, 10 Beats Productions. Nandito ngayon ang AP Bren. Alam nilang lamang sila. 10 seconds pa si Edward. Pasok ngayon si Flap TZ. Pipilitin ng AP Bren do. Super Marco with a second skill. Lumilipad na ngayon si Ogwen. At mukhang walang makagawa ang Blacklist. Let's see. Nag-knock up. Heavy spin para dito kay Sensui. Sino makakuha? Si Silent but deadly Super Marco. Ngayon, susubok pa rin ang AP Bren. At after niya makuha yun, nag-woo! Nagpo na lang siya. Wow, nakuha ko yung Edward. Lord. Ngayon itutuloy pa rin ang side ng AP Bren to. Ngayon, ibubuhos nila lahat. Pero makakuha si OM ng kill. This time, tuloy-tuloy pa rin. Flap TZ, susubok. Pero ngayon, orange lang muna. Super Marco, free hitting pa rin. Puppets on the string. Walang madided si OM lang. AP Bren. Ano yung sinabi ni Super Marco? Woo! After na nakita natin yun na 2K ang kanilang gold lead, ano nga ba talaga ang pinaka-nangyari para sa AP Bren and even Blacklist International habang sumisira ngayon ng Torres sa mid? Anong nangyari? Well, yun nga, napong nila doon si Edward, pati na rin si Sensui, and hindi na titigilan sa ngayon. Sobrang crucial nung ginawang in-out ng AP Bren, pati na rin yung paghatak nila doon sa aggro ng Lord papunta sa side nila. But feeling ko, ang tunay na MVP was actually Flap. Siya yung nag-force nung ulti ni Edward dun sa may gitna. Siya rin yung dahilan kung ba't namatay si Edward ng mabilis against AP Bren. In fact, dun sa buong clash na yun, 4 na beses niyang nabato yung final slash. Ang tindi ni Flap. Napakatindi. At na-zone out din niya si Haji para hindi makarespond si Haji sa mga teammates niya. My God, Flap TZ, playoffs form. Nagbalik yung sobrang sipag na Flap TZ. Ayan, kagaya niyan, pawasok na naman yata si Flap TZ. By the way, Flap TZ! Okay, Pero para slash! Final slash. Ang tinaguro ay ang super rookie nung pumasok siya sa Bren organization. Ngayon, coming back na nasa M5, Flap TZ, si Mr. Flex. Oh, 2-0-1 na si Flap TZ for this game. Again, 11 minutes in our game time. Mahuhuli pa sa bigta! Ayun na naman, final slash, pero may BMI out. Makakatapos Si Oheb. lang din si Oheb dito. Okay. Pero pa penalty zone. Penalty zone, totoo na ata yung laban na to. Second skill para kay Super Marco. Ayun na yung blazing duet with Angela, pero the Asura Rat ay nandun para makancel yun. Kyle TZ, double kill. Kyle with the punish. At dediretso pa nga sila dito sa may middle lane. Mukhang makakasira. 3 buhay para sa side ng Blacklist International.
dedire-diretsuhin lang nila. Is this edible? Pero may minion wave pa. Wala, hindi nagbabakang AB Bren dito. Talagang laban kung laban. Umikot ngayon. Si View, ninakaw yung heavy spin. AP Bren, magpi-fake back lang yan. Dahil turtle na ang kanilang isusugod. Ang ganda ng ginawa ni KalTZ. One of the best plays na nakita natin. Sobrang smart. Hinintay niya talaga yung pag-activate ng Claude. Knowing full well na yung Blacklist pwede nang sumubsob nun. Meron silang Angela, meron silang T-Fight. Nanalify agad niya yung isang hero. Without the Blazing Duet, Yes. hindi ganun kataas ang impact ng isang Claude. KalTZ with a clutch. Asura's Wrath. Knockups ang pang-kontra po sa Claude. Oh, Yun yung pang-cancel sa Blazing Duet. Nakita natin talagang nung pumasok dito si Oheb, alam nila walang purify. Oo. So sundan natin kung nasan dito si Renegade tsaka si Oheb. Tapos after nun, tsaka na tayo dumiretso. Halos dalawa rin kasi yung ano eh. Hindi nga knock-up yung tawag sa status na yun eh. Parang Airborne. slide up. A slide up. Ewan ko kung slide up ba yun. Para disposition. Yung final slash ni KalTZ. Tapos yung Asura's Aura ni KalTZ. The new version of the TZ Brothers. Sina-slash in, slash out lang nila si Oheb. O parang nagugulat na lang dito yung ibang mga players na okay, meron palang pang-kontra. Oo. Meron palang gagawin dito ang TC Brothers na AP Bren. May kita natin ngayon, isa sa mga TC Brother ay nandoon sa may Lord. Tapos yung kapatid niyang TC, pinipigilan yung gusto pumasok doon sa kinukuha niya. The TZ connection. Okay, final slash. Makapag-PM out ngayon si Oheb. Alam ngayon ng AB Bren na pulado si Oheb. Nandun si Edward sa matagilid. Ngayon pinabok na niya si Sensui, Super Marco. Coming in with a crossbow. 10k ang buhay ng Lord. Andyan si Sensui, Haji. susubok siya dito. Umikot pero too late. It's too late to apologize. Too late ang referee dahil nakuha na yun ni KalTZ. Susubok pa rin ngayon Jumiji. Ang AP. Ngayon pulado si Edward. Pasok na penalty zone. Pero nako, tuloy-tuloy na pag-swarm ng AB Bren. Blazing Duet na rin. Daming shot to 10 beats na naman. AP Bren, walang nagkapatayan pero makikita mo yung lamang. At magkakaroon muna tayo ng saglit na paghinga. 6.1 kayo bago mag-post dito ang side ng AP Bren at para naman sa Blacklist International. Wala naman tayo. So makakadepensa pa rin sila probably para doon sa laban na yon. At nakikita natin ulit ngayon sa ating EVM Convention Center na punong-puno tayo ng mga supporters, both Blacklist International and even for AP Bren. This is a total game na kontrolado ng AP Bren from the start. Having the driver's seat sa laban na to. Pumipersa na lang mag-react ang Blacklist International lagi. Tsaka napipilit din na parang even yung Blazing Duet, tama ba Wolf, ay hindi nakakapitalize yung damage. Yep. I think at this point, kaya na. Ang pinaka-ideal scenario, syempre, Aha. dapat may maipit sana with a heavy spin Alright, to go yeah. with that. And in all due fairness, parang yung ginagawa talaga dito ng AP Bren, yung sinabi natin na dapat na ideal scenario for them. Poke muna agad si Sensui para talagang makakuha sila ng magandang damage output at mas magandang positioning. And biglang napupunta sa point na yung pasok doon ni Oheb, hindi na yung pinaka-ideal na scenario. Kasi nga, napupilit na gamitin agad yung heavy spin. Yun nga eh, parang instead of heavy spin retry, ang makikita natin, na-poke na ng na-poke. Oh, ito makikita na naman natin sa mga napopoke din ng camera natin dyan. Kaya habang inaantay natin yung ating laban for this one, titignan muna natin yung ating mga kasama dito sa ating venue. So for Blacklist International, for AP Bren, pwede lang i-internalize ngayon. Bagong meta yun Brenda Code. Blacklist Brenda Code. Bagong meta yan, boss ha. Dahil after this championship, guys, huwag natin kakalimutan na yung dalawang kupunan na naglalaban ngayon, sila ang magre-represent sa atin sa M5. And we have syempre. H2O in Yun! the house! Yun! And Yaoi as well. Sinusuportahan of course ang kanilang old teammate na si Renegade. Aba, kasama pa nila si Midnight. Oo nga pala. Kala mo naman talaga, Midnight. Pili ko kailangan mag-TikTok kasama si Midnight. Ay, Baka oo. maya Coach eh. nila kasi dati si Midnight. Tama. Kailangan nila mag-wow kasama si Midnight. Oo, mamaya pagka nahagip ulit Oo. ng camera. Alright. Hinga lang muna tayo. Oh, best of 7. Meron pa Ah. nagmamanifest na game 7 daw. Oo, si Mr. Ray Ash. Kung handa naman kayo, may kita natin mga supporters from AP Bren as well. Oo, napakadami niyan. May pamilyar nga ako nakikita na nasa AB Bren na eh. Si Madam Mima eh. Oo nga. Biglang kasama din natin ngayon. So ito, habang nag-aantay, so next clash natin, item builds. What's interesting at anong inaabangan para dito? I guess yung maybe third item para kay Haji.
Kasi naka-clock pa lang siya dito. I think mag-enchanted talisman siya katulad ng previous game. Kailangan din yung damage output niya. Parang siya yung kasabay ng Angela Claude. Despite kasi kailangan mo ng magic kasi puro mga armor yung na-build up dito ng AP Bren. Oo nga, dalawang blade armor. Ito na ang Lord para sa ating laban. This is the second Lord of the game. Dadaan sa middle lane. Okay. At mukhang pipilitin ngayon ng Blacklist International na dumepensa. Oh, inactivate na yung Sakit. crossbow. At ang sakit talaga ng damage output ng crossbow, pare. Tumutunaw lahat kay Super Marco. At Kyle will finish up the tower. Kyle, Bottom lane. Gwen, haharap. Nandun si Flap. Dumidepensa na lang ngayon si Edward. Edward, penalty zone. Didepensa muna ngayon ang side ng Blacklist International. Pero makatay na talaga si Silent Gold Laner Super Marco. May damage Super out. Marco. Super Marco. Oh, what a netherworld. Pero look at that. Super Marco. Makakapag-win shot pa. Super Marco na umarap. AP Bren is in match point. 3-1 ang score. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. At talagang nakakita tayo dito ng mala F1 na moves kay Super Marco dahil wala na siyang pakialam sa lahat. Parang ginawa niya racetrack. Yung gitna, nag-hit na nag-hit. Super Marco. At iisa lang ang sinabi ni Super Marco doon. Woo! Whoa. Hindi kasi intense din yun ang nangyari and even Blacklist International tagang pinilit nila na depensahan. Again, Blacklist dito, pwede pa na-extend but for AP Bren, isa na lang ang kanilang inaantay. It was a total own objectives para sa side ng AP Bren. Gusto ko yung body language nakita kay Flap TC after the celebration. Parang Bakit? naka-focus pa rin dun sa Hindi siya nag-overhype, hindi siya nag-celebrate. Despite being, para sa akin, yung MVP ng laban na yun, nakita mo gano'ng kataas yung impact niya. And in fact, itong si Matilda na nakita natin from Ogun, pati itong si Flap TZ, tinake advantage nila yung short cooldown sa kanilang ultimate. Kung di ako nagkakamali, parang nasa 20 plus lang yung sa Matilda, tapos nasa 20 lang din itong yung kay Flap TZ nung bandang late game na. And sinabi nga natin, may isang Lord Dance sa 4 na final slash yung naibato niya, all on point. And hindi sila tumigil, no? Walang nag-back, Yes. walang nag-regen, walang nag-call ng back kasi alam nila na ultra late pa yung damage sa Blacklist International. Yes. Kaya nilang sabayan kahit cooldowns yung mga ultimates nila. Yep. Doesn't matter. May damage na. Isa sa mga rin sa side ng Iritel, early game damage meron ka. Flap TZ, AP Bren, naka-mode sila ngayon. Tingnan natin kung ano nga ba talaga ang ipawang mode na ipinakita doon ng Bren and Blacklist International para sa analysis. Midnight ka na muna. Hives and Beasts magingay match point for AP Bren laban sa Blacklist International. Very amazing performance mula dito sa ating former M2 World Champions. And dito natin tatay kung paano nila ginawa ito laban sa Blacklist. Muli kami ang inyong mga kasama dito sa Analistado nga pala sa Midnight. And kasama ko pa rin dito si Elgin. Si game number 4. Okay. May pinag-uusapan tayo kanina. Ano yung napansin mo dito, Elgin? First, yung parang binibigay ng Bren. Ewan ko kung totoo, pero parang binibigay ng Bren lagi yung Terisla kay Edward. And I think yung malaking turning point nung medyo natagilid na talaga yung Bren is nung second Lord fight na pick off ng Bren si Edward. Yep. And in terms of pick-off, ito si Flap TZ naman talaga yung nag-enable ng mga constant skirmishes for AP Bren. Having this Arlot on their side, 203 ang kanyang KDA, pero pinaka-importante rito is yung presence nung final slash na. Interestingly, past few days, nakikita natin yung Arlot sa kamay ng Blacklist International, specifically in the hands of Edward. Pero this time, it is on Flap TZ. The way that he splits up the fight, tulad nga na nabanggit mo kanina, yung pag-pick off sa second Lord, doon na nagkaroon ng turning point yung AP Bren. Kasi parang early to mid, kita natin na nagkakaroon ng ambahan yung dalawang teams ito. Parang hindi tayo sure kung sino ba lamang sa early game. Although sure tayo kasi yung AP Bren ang may hawak ng Iritel, pero hindi rin naman ganun kadali mag-push for their side. Pero ang naging crucial dito is yung mga turtle takes din ng AP Bren. Specifically, the matchup between Kyle TZ pati na rin kay Shinsui. Pero nakikita natin nakakakuha pa rin ang Blacklist International because of the Shinsui instincts. Kasi late game mas in favor of Blacklist dahil sa Angela Claude. Kaso yun nga, I think katulad kanina nangyari na pick off si Edward.
if magche-check bush nung si Edward, maganda medyo nakaabang din yung Yeah. ibang teammates niya. Kasi kanina mag-isa siya nung mag-isa siya nung nag-check bush, tapos doon siya nahuli. Dapat may follow-up talaga kami na from Medyo Black may, List International. may nakasunod sa kanya. And medyo naging awkward din talaga yung teamfight. Kasi ngayon dynamics ng laban dito ng Blacklist, medyo naghihintay sila ng farm from Oheb, wala na silang natural tank. It's all on Sensui and of course Edward. And syempre kapag nasa objective takes ka, hindi naman pwedeng mauna yung jungler mo. Kasi ilang beses natin nakita, si Sensui ino-all-inan ng AP Bren. Like, literally all the spells na kaya mong iba to, binabator sa Akai, pina-force yung heavy spin, pina-force din actually yung Netherrealm kay Faramis para lang i-save yung jungler ng Blacklist International. Pero tama ka naman, may late game factor pa yung Blacklist International because of the Claude and the Angela. Pero in terms of damage talaga, hindi rin nagkulang yung AP Bren. All they needed to do was just execute and of course yung, kinasabi mo kanina, yung pag-pick off mula dito kay, of course, yung kay Flaptizi, yung Arlot, yung nag-i-start ng laban nito for the side of AP Bren. Now, it's really crucial for us to look at the emblems here. I like the fact na ang daming sapatos sa side ng Blacklist International. Sobrang daming movement speed, di ba? Alam mo, maglalakbay talaga sila eh. Yung parang Dora the Explorer. Buong mapa gustong lakarin ng Blacklist. And it makes sense kasi yung Claude, alam natin, nagdo-double wave yan. Yung Paramis, tsaka of course yung Angela, literal na naglalakad din kung saan-saan dahil sila yung tank support. And si Edward dito, naka-Wilderness Blessing din. Ang kaso, if you look at the composition of AP Bren, they don't really care much about mobility kasi number one, kaya kanilang habulin. And again, yung reset, yung initiation factor ni Arlot, it kicked in. Tsaka ang sakit sa ulo ng Martis sa Arlot eh. Yung ilang beses na-isolate ni Arlot yung ibang teammates eh. Yeah. And actually, may point nga doon sa game na na-cancel din ni Kyle TZ, yung Blazing Duet ni Oheb with the Mortal Coil. Unfortunately, pagtalon niya, he did use a sprint, he did use a Blazing Duet. Unfortunately, na-knock up siya sa huling Mortal Coil ni Kyle TZ. And kita natin din yung severe lack of damage coming out from Oheb. Yung Claude, dahil nga na-nerf yung kanyang Blazing Duet, 55% na lang yung effect na nakukuha. Yung nakukuha niya effect from the item. Tama na 55%. So medyo mababa din talaga yung damage output ni Claude for Blacklist International. All the while, AP Bren, na kailangan lang nila is yung constant objective takes, specifically with Super Marco having this Irithel. Do you think, ano yung mga kailangan ayusin dito ng Blacklist sa kanilang lineup? I think tulad nung ginawa nila nung Game 3, na talagang nagbago yung gameplay nila kasi nakakabigla yung Matilda, Faramis, Kaja. Yeah. So- Kumbaga, yung dynamics parang bumalik. So they really have to find a lot of ways to resolve this problem. Kasi in game number 4, medyo kulang din talaga ng damage. Kinulang sa early game ang Blacklist International and of course yung Claude factor na punish din heavily ng AP Bren. Again, match point na to for the Beast and the Hives dahil 3-1 na ang score nito for AP Bren laban sa Blacklist International. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Abyssal Wing